Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 3, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may CIIT Philippines Digital Arts School Entrance sa may Kamuning Road, Project 1, Quezon City po yan, at dadalhin po natin sa may Jordan Leader and General Merchandise sa may Dagatan Avenue Extension, Barangay 22, Caloocan City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka naman po na may marinig kayo. Sige, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Sa PhilHealth, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DCMS. Maraming salamat, Robert Mano. Public consultation idinaos ng House Committee on Constitutional Amendments bilang bahagi ng pagtalakay sa pagrepaso sa 1987 Constitution. Yan ang balita kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon. Magandang hapon, attorney. Para sa pagpila di ba ang ng sectors, pati ang mga ahensya ng pamahalaan para maibahagi ang sinasabi sa further change o SARSA. Binigyan din Cagayan de Oro Second District Representative Rufus Rodriguez sa chairman din ng komite ang kahalagahan ng public discourse para sa mga isinusulong na panukala para sa transparency. Kabilang sa itinala ng resolution ng both houses numbers 1 at 3 na mag-repaso sa economic provisions ng saligang batas. Suportado naman ni George Marcelo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang anumang pagbabago basta't makatutulong anya sa bansa maging Philippine Stock Exchange. Nanawagan din sila na matikman ang financial capability at kailangan hindi makaabala sa operasyon ng mga negosyo. Kabilang din sa tatalakayin ng RBH number 2 na layo na mapababain ang maximum age requirement para sa Pangulo, Presidente at mga senador. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ito naman, Alice Buo, nakatakdang ilipat sa Correctional Institution for Women anumang araw ngayong linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Patierno. Marlene, magandang hapon. Ni Attorney Arnel Macalas, Attorney Art Salazar ng Legal Solutions. Birthday niya po, December 2, kahapon. Hello sir, happy birthday po. Hello Attorney Art Salazar. Sagot yan ni Attorney Noel Delgado. At syempre kailangan din po nating batiin ang ating napakagwapong kaibigan na si Attorney Bonifacio Granada na December 5 pa po yung kanyang birthday pero ngayon ang kanyang papiging. Kaya po naghihintay po siya sa atin. Okay, nasa linya na po natin pero inaayos lang po natin para mas malinaw po yung ating pag-uusap. Pero ngayon po, tingnan po natin yung may mga humabol sa ating, ang dami na, sa ating YouTube live. Ito po, sila pa rin. Catolos, si Tita Nona Damian, Brian, Magistrado Acero ay nandyan na rin. Si Lovely Joy, hello din po sa inyo. Si Robert Monico Ignacio. Ayan, nag-iigi siya ng dasal kasi sumakit daw ang dadamunan at labi ko ngayon. Sige po, ipapagdasal po namin kayo. Si Arden Riabag din, sabi niya, ito po, attorney, meron 2024 update ang BP 344. Madami-dami rin silang in-update as reference namin mga architects and designers. Pero ang mas importante, ang implementation, mahina daw ang implementation. Agree ako dyan. Architect Marmin Riabad,
eh dapat talaga paigtingin ang paghabol dun sa mga hindi sumusunod sa batas ng accessibility law. Pero Architect Marvin, ang tinutukoy mo ba, kasi po yung batas pambansa, kung tama po ang pagkakaalala ko, eh wala pa po yung amendment sa batas. Ang baka tinutukoy mo at Architect Marvin, yung implementing rules and regulations, na tama ka, from time to time ina-update at yun nga siguro ang binabanggit niya, yung mga updates sa implementing rules and regulations. Tama ba? Tama, IRR daw. Salamat, Architect Marvin Riabad. Si Louie Vasco rin, umahapon. Ayan, nambubola. At tingnan, naghihintay ito ng pamasko kay partner Liza. Ayan, ngayon, nasa linya na natin. Totoo na po ito. Si alias Regina o Regina, ang tanong niya ay tungkol sa sustento. Alias Regina, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Hello po, attorney. Yes, good afternoon po. Go ahead po. First time niyo po ba tumawag sa Hello Attorney? Yes po. Sorry po, may delay ako na lang. Okay lang, Kaya inayos muna natin kanina kasi hindi pa pumapasok yung audio. Go ahead po sa inyong katanungan. Attorney, ano ko lang po. Bali, meron po kasi akong kaso na tawag po. Opo, kayo po ang nagsampa. Yes po, attorney. Last year po, 2024 po. Okay, ikwento niyo po sa amin kung anong nangyari sa kaso. Ang naging problema po, attorney, sa kaso po, nagpulema po ako ng resistance po para po. Bakit po? Nakipagkasundo po ako para po sa suporta ng mga bata at saka mapag-aral po yung aking college student po. Okay. Pero yun po ba ang batayan ninyo, yung economic abuse? Yung kanyang hindi pagbibigay ng suporta, tama po ba? Ang nakalagay po kasi doon is psychological po ata, attorney. Psychological abuse. Ang sabi po kasi nila, attorney, kung nagsusupport naman po, kasi ang sabi po nila, pag 3 months daw po ata, diretsong walang support doon lang pupapasok ng economical po, tama po ba? Opo, pero ano po yung naging batayan nung psychological abuse? Ano po ba ang ginagawa niya sa inyo? Meron po akong attorney, yung sa National Health po, meron po akong result na, emotional distress and anxiety. National Mental Health po. Nakakuha kayo ng libreng konsultasyon at nakakuha kayo ng certification na yung kanyang, ano po ba to? Verbal po ba? Pabigkas? O sa pamamagitan ng... halo-halo. Kaso ang nangyari po kasi wala po akong medical So, ang nangyari lang po, kwento po. Opo, pero ebidensya pa rin po yun. So, bahagi, may physical abuse, meron ding emotional and psychological abuse na napatunayan naman sa, kumbaga, yung report po ng inyong counseling. Tama po ba? Yes. So, ano po nangyari? Bakit kayo nagdesisyon na iuwi mo yung kaso? Mag-desist? Gusto ko po kasi mapagtapos attorney yung aking mga anak Okay. Lalo po yung aking child ko kasi meron din po mga pinagdaanan sa buhay na gusto ko po mapagtapos siya. Ang nangyari po attorney, yun nga po, hindi pa rin po niya napag-aral ng anak ko. Pinag-aral lang po niya ng isang STEM. Tapos po nun, hindi na naman po binayaran ng school. And then, ito po, hindi na naman po nag-aral. Good morning po. Good afternoon po. Since October po ng second week. Ano na po, hindi na po niya nasusunod yung Ma'am Roswell po. Okay. So, pero doon po ba sa pag-file ninyo ng desistance, meron sana kayong amicable settlement in the form of contract? Meron po ba Meron meron? po. Meron. Meron po. Okay, so yun po. Naka-indicate po doon yung number 1, ito po yung weekly, number 2, ito po yung share namin sa kanyang bonus. Yung mga ganun po. Okay, so detalyado. At paano po ba niya, sa inyong kasunduan, paano niya dapat ibigay sa inyo yung suporta na yan? Idideposito niya sa bank? Balik po ako sa anak namin. GCash. At sabi niyo nga, since October, ilang buwan na yun? 7 weeks po. Okay. October na po. So kapag... Hindi na po masunod yung talagang amount ng weekly na talaga po hindi po magkasya at hindi tayo po ang gawin po. Okay. Alias Regina, tamang-tama yung Regina, ang ibig sabihin ay nanay, di ba? Yung po inyong pakikipagkasundo para po yung dun sa kanyang dating ginawa. Yung sinasabi niya, physical, emotional, psychological abuse. Ngayon po, yung kanyang ginagawang hindi pagbibigay ng suporta, yan din po ay violation ng RA 9262 o yung tinatawag nating Anti-Violence Against Women and Children. Yan po ay pwede ninyong isampa rin
bilang criminal case. At dahil po usapin po ito ng suporta, pwede rin po kayong magsampa ng civil case for support. Kasi, at sabi nyo, dahil meron na rin kayong kasunduan, eh pwede nyo po yung i-enforce. Breach of contract din po yan, civil case din po yan. Pwede nyo rin po itong, kumbaga, i-file. Pero, kasi po dito, pinag-usapan po natin ay quantum of evidence. Doon sa hindi pagbibigay ng suporta, eh malinaw naman na, kumbaga, kung dati meron pumapasok at ngayon wala na, so meron pa rin kayong patunay, hindi po ba yung record nung electronic wallet po ninyo. Pero kagaya po yan, meron na kayong dating kontrata, meron din kayong cause of action na civil, so pwede nyo i-enforce. At yung obligasyon ng tatay, kayo po ba ay kasal? Hindi po ako. Okay, pero obligasyon pa rin niya. Yung aking mga anak po is nakapirma po sa Knowledge naman niya. Oo nga. So kung tutusin, talagang malinaw, wala na tayong duda na inako niya yung pagiging ama dyan. At sa batas, talagang malinaw na meron siyang positive obligation to give support. At ito pa nga, natagdagan pa kasi nangako pa siya doon sa kontrata para may urong. Dito po, yung tatlong nabanggit ko rin po sa inyo. Bukod dyan, meron pang pinag-provide, binibigay ang RA 9262. Hindi niyo pa po nasubukan na mag-file ng petition for the issuance of a temporary protection order, o yun na po yung ginawa niyo dati? Wala pa po ako ng attorney. Okay. Nga po ang po. Yun, pwede niyo po rin yun. Yun po, bakit ko po ibumungkahi yun? Sapagkat, yun po, kapag na-file niyo po yan sa korte, agad-agad po mag-issue ang korte ng tinatawag nating temporary protection order. Nauutusan na siya, kung ano man yung pangalan ng asawa mo, magbigay ka ng suporta. Ang tawag yan, support pendente litis, habang dinidinig yung kaso. Pero dapat yun, ang sinasabi rin ng batas at yung jurisprudence, dapat yung temporary protection order na yun ay mai-serve sa kanya personally. Hindi po yan basta pwedeng ipadala sa koreo or kumbaga sa courier. Hindi po yan pwede, hindi po yan registered mail. Dapat talagang matanggap niya. Pero kapag naman nag-file kayo niyan sa korte, magkakaroon din yan ng subpoena, tatawagin din ang magpapatawag din ng hearing. So, may pagkakataon din siyang sumagot, binibigyan pa rin siya ng due process bago gawing permanent yung protection order na yan. At kagaya po niyan, kapag yan ay vinify niya, sinuway niya, hindi niya pinupad yung kanyang, or hindi niya sinunod yung pinag-uutos ng korte, mayroon din po yung kulong. Makukontempt din po siya dyan. So yan, Ms. Regina, kung wala kayong kakayahan na magbayad ng isang pribadong abogado, sa ating pong Public Attorney's Office, meron po silang programa para dyan. So, ipakita nyo lang, syempre daan kayo sa barangay, kuha kayo ng Certificate of Indigency para wala ng question pag dumulog kayo sa Public Attorney's Office na pinakamalapit sa inyong lugar, inyong syudad or munisipyo. Diyan po, pwede kayong makakuha ng libreng abogado na matutulungan kayong gumawa ng inyong salaysay, kalapin ng inyong mga ebidensya para makapag-file po kayo ng petition for the issuance of a temporary protection order. Ms. Regina, ano pa po ba kayong katanungan? Go ahead. Sige lang po. Okay lang po. Kasi po, nung hindi niya po nasunod po yung aming usapan po sa decision po, doon po sa criminal case, ang nangyari, attorney, nagtapon po ako. Police po ba siya? Yes po, attorney. Okay. Nagtapon po ako. Yung kaso namin is almost 1 year na po. Humingi po ako ng tulong sa prosecutor po na attorney ng Napolcom na ganito po, hindi po kasi sinunod yung mga usapan namin. Okay. First po na po bakit tayo ng criminal, sabi ko po gano'n. Ang sabi po nila, ang advice po nila, for prosecutor na yung yung kaso nyo ng commissioner. So, antayin nyo munang lumabas bago po kayo mag-file ng kaso. Yun po ang bago po po tayo yung criminal case po. Sige po. Ganito po gagawin natin. Yes, Huwag niyo pong ibababa. Iwan niyo po dun sa aming yung sumagot po kanina, yung kausap ninyo. Iwan niyo po yung pangalan ninyo, yung totoo pangalan. Hindi niyo na po kailangan magiting ngayon. At yung case number. Ipapaabot po natin yan kay Vice Chair at Executive Officer
ng National Police Commission na si Attorney Ralph Calinisan na madalas din ay nanonood sa atin. So, Thank you po, alias Attorney. Regina, kung wala ka ng katanungan, pwede ka pa rin naman tumawag sa mga susunod. Salamat. Okay, maraming salamat din, Miss Regina. Yan po, si Regina, hindi natin natanong kung taga saan siya. Pero yan po, habang inihintay po natin yung ating mga nakalinyang ibang live callers, magbibigay daan po tayo sa ilang mahalagang paalala. Pero magbabalik pa rin po si Noel Belprado dito po sa Hello Attorney. Hello, Attorney. Sa DZMM. Basta AM DZMM. Ubo ng anak, nakababahala, problema. Para dyan, Blemex for Kids ang pambanto mo. Ang Blemex for Kids ay gawa sa labuti, tinutunaw at pinalalapat ng plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratiambao po, nag-reflex for Blemex. Nandadang labuti, Blemex! Mami, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Blemex! Kapag alas 2 na, oras na ng pagtulong ang kaagapay ng bawat pamilya. Kung kapos kayo sa budget at hindi makapagmakonsulta, nandito po si Doc Denny. Action ngayon na! Amin pong pupuntahan po on Wednesday morning po. Hello, narinig mo ba yun? Pupuntahan na daw kayo. Kasama sila Tita Winnie Cordero at Doc Denny. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. May tutukod, may pagpilingkod, may kakamtika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team ang timong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Belprado at Liza Aquino, at John Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. For now, o pag forever na ba? Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa'yo? Tutulungan ka ni Coach B. Vanessa Antonius. Hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Love, connect, basta AM DZMM. Nagbabalik po si Attorney Noel Belprado dito po sa Hello Attorney. Na-miss ko lang po ito kanina. Pabati ni si Brian Maestrado Acero. Pinababati niya yung kanyang nanay na si Annalyn Maestrado, nanonood daw sa TV sa baba, siya naman nasa taas, nanonood through YouTube habang work from home. Talaga bang work from home or Hello Attorney from home ka? Tawag na! Comment na sa Hello Attorney! Hello Attorney! Susunod naman pong sumagot sa ating panawagan si Alias Nene. Ito yung kanyang itatanong na tamaan ng pamangkin niya ang TV ng kapitbahay. Pinababayaran yung buong 35,000. Alias Nene, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Miss Nene. Hello? Hello po. Ayun, go ahead po sa inyong katanungan. Pakikwento po kung ano nangyari para sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yung pamangkin ko po, naglaro sa labas ng bahay ng kapitbahay nila. Okay. May mga kalaro po na nagbarit-baritan. Tapos ngayon, yung may ano po pagabala na maliliit na bilog. Okay. Natamaan po yung smart TV na Okay. malaki, nasa 55 inches. Mhm. Tapos, nagkaroon po ng damage ng kuliti. Sa liit ng, yung dulo ng TV. Okay. So parang feeling point lang siya. Isang point. Opo. Tapos yung, inuobliga po yung kapatid ko na bumili ng bago, isa palit po dun sa TV na Okay, yan po yung katanungan po ninyo kung makatarungan po ba na singilin nyo
ito po bang pinababayaran ng 35,000? Sinasabi niyo po ba na yung bagong Smart TV na kasing laki niyan, 55 inches, ay 35,000? Yan po, naku, naputol. Si Elias Nene. Okay, ganito po yan. Sana nakikinig pa po kayo kahit nawala na po kayo sa linya. Sa batas po natin, kung kayo po ay naargabyado, kung kayo po ay nagastusan dahil sa isang bagay o isang act, sinadya o kaya hindi sinasadya, at ito naman nagkulang sa pag-iingat, negligence, maaari po kayong magsampa ng kaso para kumuha ng danyos doon sa nawala sa inyo. So dito po, ang una nating tanong, magkano ba yung actual damage? Ano pong ibig sabihin nun? Yung sinasabi ni Elias Nene na damage doon sa, ayan, nakabalik na sa linya natin si Elias Nene. Elias Nene? Hello? Ayan, go ahead po. Yung po, natamaan po yung TV, tapos gusto nung may-ari palitan ng bago. Ayun. Yung TV nila. Pero, na-earn mo pa po yung TV, nag-aandar pa, gumagana pa. So, kung tutusin, Elias Nene, hindi makatarungan napalitan ng bago yung TV. Kasi, ang danyos or damage doon sa may-ari ng TV ay yung kakarampot na, sabi nyo, parang dulo ng tingting, di ba? So parang pinpoint lang po yan, parang dulo ng karayom, hindi po ba? So kung tutuusin, hindi po makatarungan, hindi rin po ayon yan sa batas. Kasi sa batas po, kung sakali sinadya natin na nakasira, sinadya natin manira, o kaya hindi natin sinasadya, nakasira tayo dahil negligent. Ang obligasyon po natin ay bayaran yung damage, hindi po palitan yung buo. Kasi sa batas po, ang cause of action ng may-ari ng TV, maibalik siya yung kanyang sitwasyon bago nangyari yung pagkasira ng kanyang TV. So kung tutuusin, kung i-alok ng inyong kapatid na ipa-repair yung TV na yan, yun po, sapat na po yun. Pero sa tingin ko po, hindi makatarungan na papalitan yung buong TV. Maliban na lang, ito po, Elias Nene, na kumbaga, hindi ko kasi alam yung technology ng mga TV ngayon, na kung may, kumbaga, kung may nasirang kahit maliit na bahagi ng smart TV na yan, kakalat yan, o kumbaga, hindi na yan mapapakinabangan. Pero dito, sinasabi niyo, napapanood pa na, kumbaga, gumagana pa naman yung TV, yun lang yung, kumbaga, maliit na bahagi na nasira. Kasi kung tutusin, kung hindi nare-repair yung maliit na bahagi na yan, dapat may computation po sa kabuuan ng TV na 35,000, ano ba yung halaga ng nasira? Kasi yun yung magiging obligasyon ng inyong kapatid bilang nanay ng batang, hindi naman sinasabi. Ilang taon na po yung anak ng inyong kapatid? 7 years old po. Oo. So, kung tutusin, kumbaga, pero kahit na po yan ay hindi niya sinasadya, kahit na wala pa siya sa tamang pag-iisip, tayo pong mga magulang ng ating mga anak, may obligasyon po tayo talaga na sagutin o bayaran yung mga tinatawag natin liability o dagdago ng ating mga anak. So, kumbaga, kung tutusin, pwede naman nilang pag-usapan yan muna sa barangay kasi magkapit-bahay naman po sila. At doon po, kung unreasonable po yung hinihingi na amount, pwede po kayong tumanggi at hayaan na lang siguro silang mag-file sa korte na para makarecover. Kasi kahit po sa korte, hindi naman papayagan na palitan nila ng buong bago yung nasirang kakarampot. Kasi kailangan pa rin nilang patunayan yung actual damage. Hindi po yan, kumbaga, pwede papalitan nila ng buong bago. Kasi hindi naman po yun ang actual damage sa kanila. Opo. Meron ka pa bang katanungan? Yun lang po, sir. Ay, sige. Alias Nene, tawag ka lang kung meron ka pang katanungan. At kung halimbawa magharap na sila sa barangay, hindi sila magkasundo, meron mga development, tawag ka ulit sa amin para magabayan natin ng bawat hakbang nitong legal na proseso. At siguro patawagin mo na rin yung kapatid para siya na mismo magkwento sa atin kung ano yung mangyayari.
Okay? Opo, opo. Nene, Opo, salamat po. maraming salamat. Maagang pamasko sa inyo. Yan po. Si alias Nene. Nakalimutan din natin tanungin kung taga saan si alias Nene. Pero, okay, sa oras po na, wala na, 1:56 na pala, babati na po kami. Ating mga suki. Nabati na natin si Attorney Bonnie Granada, yung mga humabot po ngayon, si Tita Lina ho. Ayan, si Karang Licious. May copy siya sa ating sa ating guest kanina. Si Nilo Dacorawat from Aman Jordan, hello po sa inyo. Tita Lina ho, nababasa ko po lahat ng inyong pagbati. Maraming salamat po. Si Marvin, Attorney Marvin Reyabas, si Zach Tolentino from Austria. Aba, malamig na ba dyan sa inyo? Si Ruby Watiwan from Marinduque, malamig na rin ba sa Marinduque? Yan, okay. Attorney, question po, si Karang Licious, sana, okay, 3 minutes, kaya pa. Makatarungan po ba yung batas na kumukulong sa driver na wala namang kasalanan at siya lang ay damay sa banggaan, pero siya pa ang nakulong? Naku, kung babatay lang natin yan sa sinasabi ninyo, hindi yan makatarungan. Pero dito po kasi, pinag-uusapan natin kung ano yung ebidensya laban sa kanya. At kung siya ay nadamay lang, karaniwan po kasi, kung sa isang pagtingin, yung unang investigasyon, lahat po talaga ng may kontribusyon doon sa kaguluhan ay lalo na po kung may namatay or may seriously injured, talaga po makukulong. Kasi minsan po yan yung kaso ng reckless imprudence resulting to homicide or serious physical injuries. Talaga po, pero bailable naman po yan. So, wag po kayong mag-alala na makukulong kayo na mahaba kasi pwede naman kayong mag-fianza. So, hindi na pa ba? Hindi ko alam. Bakit hindi ko nababasa yung pala? Wala akong salamin. Si Amadeus Andre Perez ay humabol din. Si Marilu Dones, Doc Tolentino, yan. Nabati na natin siya kanina. So, takko, wala na po tayong oras. Dahil lumipas na po ang isang oras ng talakayan tungkol sa batas at sa inyong mga karapatan. Susunod na po ang aksyon ngayon sa DZMM kasama si Tita Winnie Cordero at Doc Dennis Mo. Isang ngalan din po ng aking napakagandang partner Liza Aquino, Yes Will Soon partner. Ito po, si Attorney Luan Del Prado, nagpapaalala po, hatid po namin lagi ang mga batas na madaling maunawaan at huwag po kayong mag-alala. Tanong lamang po kayo at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas. Bukas po, kita-kita po ulit tayo dito sa Hello Attorney at sa Biyernes po, magkita-kita po tayo sa Ayala Malls Mini para sa ating kaservisyo or Kapamilya Day sa DZMM. Hello, Attorney, sa DZMM. Kami po ang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Kasabi ng KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, alas 2. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayon pa malapit na ang Pasko, bukod sa sangkar utak na regalo, umaapaw na rin ang tech scams. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links para palagi tayong G-safe, maging mapagmatsyag, at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan. Paalala mula sa Gcash, basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Gcash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. DZMM. Balita ngayon. Ang voting and registration program ng COMELEC makatutulong para makamit ang target voters para sa DSKE 2026. Narito ang kumpirmado. Siguradong balita mula sa COMELEC at Radyo Patrol Chief Raj.
umano na sa halos 800,000 na mga nagparehistro para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections sa December 2026. Ayon sa Commission on Elections, pinakamarami ang rehistrado mula sa Calabarzon na may higit 160,000. Sinundan ito ng National Capital Region o NCR na may halos 93,000 at Central Zone na may halos 90,000 rehistrado po natin. Sinabi ni Comelec Chairman Jones Erwin Garcia, magandang sinyalis ang nabas sa bilan ng mga nagparehistro at posibleng maabot ang target na 2 million bago ang May 18, 2026. Sa isinagawa na pong memorandum of agreement kahapon kasama ang ilang siglang malls bilang partner para sa mall holding at the register annual program. Iginit na Garcia na malaki ang nagtulong nito para maabot ang target at tiniyak na hindi ito konektado sa anumang politiko. Sa kasalukuyan, aabot na sa mahigit 50 mall ang magkakaroon ng mall holding at registration at target na permanent na padoble ang bilang na ito pagsabit ng 2028 national at local elections. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Brad, DCMM. Maraming salamat, Steve Brad. Sa ibang balita, higit 50 rebelde binigyan ng Safe Conduct Pass ng Local Amnesty Board sa Basilan. Balita mula sa Basilan, hatid ni Queenie Casimiro. Sinabi ni Basilan Governor Muji Bataman na bahagi ito ng reintegration program ng pamahalaan. Kabilang sa binigyan ng Safe Conduct Pass ng Local Amnesty Board sa Basilan ang 52 miyembro ng MILF at 2 mula sa MNLF para kanilang maiproseso ang mga dokumento at para makadalo sa mga pagdinig ng kaso ng maayos at ligtas habang nagpapatuloy ang kanilang aplikasyon para sa amnestiya. Nakasaad din sa Memorandum Order No. 36 ng Pangulo na pwedeng bigyan ng Safe Conduct Pass ang mga dating rebelde na may pending na mga kaso pero kailangang bumiyahe papunta sa bayan o sa kanilang tahanan o trabaho. Samantala, suportado rin ni Governor ang panawagan ni Tipo-Tipo Basilan Mayor Tong Istarul na bilisan ang decommissioning ng mga miyembro ng MILF sa Basilan. Kaugnay ito ng dulo noong Oktubre kung saan higit 200 armadong miyembro ng MILF ang lumusog sa Tipo-Tipo dahil sa kaaway na security personnel ng munisipyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro. Maraming salamat, Queenie Casimiro. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po sa Salito. DZMM Balita ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagsiservisyo, Winnie Cordero. At ang katuwal sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM. Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Castro, ayaw lamang ng Vice Presidente na marinig ng publiko ang mga mensahe ng palasyo dahil dito nakikita ang aktwal na kalagayan ng pamahalaan at ang mga programang itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ni Castro, hindi dapat umasa ang publiko sa mga pahayag na walang batayan o sa misinformation. Inihalin tulad ni Castro ang pahayag ng Office of the Vice President na nagsabing maayos umano ang pagplano at paggamit ng kanilang pondo pero kinasinungalingan ito ng Commission on Audit matapos makita ang mga paglabag sa panuntunan sa paghawak ng pondo. Tinukoy ng Commission on Audit o COA ang kakulangan sa dokumentasyon, hindi kumpletong financial statement at hindi matukoy ng mga beneficiaryo ng ilang proyekto ng OVP. Ako, si Tuesday Avenue, ng GMA Superadyo, si Siramubi, dapat totoo. Hataw sa hapon! Depende na ngayon sa mga tao yan, sa mamamayan. Yung
pro Duterte, wala nakikitang mali sa Duterte yun. Ganun din yung pro Marcos, wala rin nakikitang masamang ginagawa yun. Ganyan yan, turuan lang ng turuan. Bahala na magpasya at mag-aral ang taong bayan. Huwag tayong magpabobo. Gamitin ang utak bago magdesisyon. Punta natin ang Super Radio Davao, bahagi ng isang kalsada sa Moncay, Davao de Oro, na apektuhan ng landslide. Hindi ako nagkakamali, alam siguro ni King Padre ito, iyang mungkayo na yan, sa Davao, ay nandyan ng napakatagal ng illegal gold mining na nakakakuha na hindi mo mababa sa 100 kilos daily. Pero hindi iniintindi kahit na sino pa ang maging presidente. King Padre, Super Radio Davao. Kayo nga po. May hapon ka rin nananatiling sarado ang isang bahagi ng kalsada. Sisinipot, Barangay Upper, Kulim, sa Bayo Davao de Oro. Matapos kumuha ang lupa sa katabing bundok daw nakaraang Lunes. Sa palig ng lokal na pamalaan ng Moncayo, nagpapatuloy ang clearing operation sa lugar at tumulong na rin ang provincial government ng Davao de Oro para sa mabilis sa trabaho. May dalawang barangay umano ang apektado ng insidente at sinatasang ibabatid ang insidente sa lahat ng motorista. Dinutulong na ilan ng pagbuo ng lupa ang mga pagulan sa lugar. Maraming apektadong individual o pamilya ng insidente dahil ipinagbabawal na ang pagsira sa lugar. Ako, Super King Pan ng GMA Superal Davao, nag-uulat pa sa GMA Superal yung dito naman dapat ito. Hataw sa hapon! Multi-million dollars po yan araw-araw eh. No less than 75 to 100 kilos of gold ang nakakalkal sa Mount Iwalwal dyan sa Davao araw-araw. Pero hindi po pinapansin ng pamahalaan. I do not know why. Napakatagal na yan. Since early 80s pa. Takot-takot na po mga politiko yumaman dyan. Christmas night market sa Iloilo City. Bubuksan sa darating na linggo. Tumutok sa balita niya. Xavier Vegan Tokpa. Mayo hapon, Xavier. Maayong hapon sa inyong kasabay ng mga istisyon kung nabubusog ang mga aso, mag-ilonggo at mga panaulit dito sa University sa gagawing Calgary Christmas Night Market sa December 9 ng December 7. Ayon sa University Government, nasa siyang shopping malls ang lalabas ng aktibidad na magkakaroon ng kanilang pwesto sa downtown area dito sa City Proper. Maliban dito, may buster at mga programa na magbibigay ang liyo sa mga bisita. Anyat, pati ng pagkain ng bibenta sa mga store, pati na rin ang ready-to-wear o RTW. Dahil dito, ang kasaman ng ilang temporary work na nagsisindahan ng mabagal na trafiko. Ako, Stephen Open na Tonga, Getty, Superal, Ito, tutuulat sa mga Getty, Superal, Ito, dapat, ito. Hataw sa hapon! Tagal salamat sa General Vegan Tokpa. Puntihan natin ang Super Radio Calibo. Bilang ng mga turist sa Boracay. Tumaas noong November, noong buwan ng Nobyembre. Balitang tinutok ka na Super Radio Calibo. Linet Mambo sa Mayong Hapon. Linet? Bayad-ayad niya hapon sa amin. Dapat natili ng Boracay ang mataas na antas ng turismo nito matapos magkala ng kabuuan 160,289 na tourist arrivals noong buwan ng Nobyembre 2025 ayon sa pinakauling datos ng Municipal Tourism Office. Ang naturang bilang ay nagpapakita ng bahagyang pagtaas kumpara sa 150,114 na naitala noong nakarang buwan ng Oktubre sa kabila ng sunod-sunod na sama ng panahon at bagyo na naranasan sa rehiyon nitong nakaraang linggo. Sa detalyadong ulat, na natiling dominante ang mga lokal na turista o domestic travelers na may bilang na 120,722 habang kapansin-pansin ang pagdakas ng foreign arrivals na kumangyan sa 27,772, mas mataas ito kumpara sa 23,088 na dayuhang bumisita noong Oktubre. Nakapag-ambag din sa kabuuang datos ng 1,795 overseas Filipino workers at overseas Filipinos. Positibong lokal na pamahalaan ng balay na mas lalo pang dadagsa ang mga bisita ngayong buwan ng Disyembre dahil sa holiday season, mga reunions at inaasahang influx ng mga turista para sa New Year countdown. Kumpiyansa ang mga otoridad na malalampasan ang taunang target ng turismo bago tuloy ang magtapos ang taong 2025
Mula sa Super Radio, kaliwa ako sa Senator Mendoza, nag-uulat para sa DZWD, dapat totoo. Hataw sa hapon! Kagad salamat! Lirat man daw sa puntan kagadato na sentro ng Kabisayaan. Super Radio Cebu, mag-i-issue ng guarantee letter para sa AICS at akap ng DWD Region 7. Sinuspindi muna at bakit? Anong malaking dahilan ng suspension? Punta natin sa Super Radio Cebu, Guam, Logroño, Mayong Hapon, Guam. Dahil hapon na sarili, pansamantala muna sinuspindi ng Department of Social Welfare and Development at DSWD 7 ang pag-issue ng guarantee letter para sa dalawang crisis intervention program nito na ang assistance to individuals in crisis situation at ayuda sa kapus ang kita program AKAP. Ayon sa DSWD, tatagal ang suspension nito hanggang sa unang araw ng taong 2026 o kapag naprubahan na ang General Appropriation at POLCA. Layunin nito na ma-minimize ang posibleng pagkakaroon ng substantial unpaid services ngayong taon. Maaari na mag-avail pa rin ang kanilang mga kliyente sa naturang program sa pamamagitan ng pag-process ng outright cash na hindi tataas ng 10,000 pesos. Mula sa Super Radio Cebu, ako sa Guam, Logroño, nag-uulat para sa Super Radio DZWD. Dapat ito. Hataw sa hapon! Salamat, Guam, Logroño at mula po sa Super Radio Cebu na sentro ng Kabisayaan. Punta natin ang Super Radio Palawan. Lalaki na uli yan ang barilat para sa Puerto Princesa City. Isa sa mga person of interest na magpatay na isang abogado sa lungsong ayon sa mga pulis. Pero ito pa rin yun. Pantakulo. Magandang hapon yun. Magandang hapon, Karinet, kinumpirma ng Puerto Princesa City Police Office na ang lalaking napunta ng baril at mga balas sinagawang search warrant operation sa Barangay Tagporosa noong December 1, 2025 ay tinuturing na isa sa mga person of interest sa kaso ng pagpaslang kay Attorney Joshua Abdina, dating legal officer ng Tepet, Palawan noong September 17, 2025. Ayon sa PPCPO, ang pagiging person of interest ng suspect ay dahil sa posibleng meron lamang itong nalalaman o informasyon na makatutulong upang mapabilis ang pagresolba ng kaso. Binigyan din ng PPCPO na isinagawang search warrant operation laban sa naturang individual ay hindi direktang konektado sa kaso ng pagpatay. Ipahiwalay na operasyon kaugnay sa paglabag sa Republic Act 591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang pagsasailalim sa investigasyon ng pulisya sa naturang suspect. Ako si Juntat Takulo ng Super Radio Palawan, nag-uulat sa GMA sa Radio DZWD. Dapat totoo. Hataw sa hapon! Salamat, Jun Pantakulo. Samantalang pinagmisyong na sa bahasa General Santos rin patay na ng matagpuan. Malungkot na Pasko ito sa mga kasamahan. Umuto, nabalita na yan. Super Radio Jandan, Dewin, Carlinawa, Mayong Hapon, Dewin. May kapon Charlie, patay na matagpuan ng isang 17 anyos na batang lalaki sa ilog sa sitio Paupao, Barangay Tinawal, Jensa, matapos ang turin ng baha. Sa informasyon ng otoridad, ang biktima ay taga-Lanton, Barangay Apupong, isa umano sa 6 na mga batang naliligo sa ilog noong December 1, 2025. Ngunit, alas 3 ng hapon, karinig, inabutan sila ng malakas na bugso ng baha. Nakaligtas umano ang 5 na kasama nito, ngunit hindi na nagagamit sa kahoy na ginamit sa pagtulong sa biktima at tuluyan itong naanod. Ilang oras ang search and rescue operation ng Barangay Apupong, Silawan, Labangan at CDRR Ipo. Ngunit, nakita lang ito sa tabi ng ilog na wala ng buhay at may mga sugat sa katawan. Dahil sa pinaniwalaang napagkap mga bato nung ito ay naaanod. Ako, si Jarvis, pag-inawa ng Super Radio Johnson. Ang ulat para sa Super Radio DZWD, dapat totoo. Hataw sa hapon! Story number 1 sa Mega Manila. Kung para sa atin, sipon lang yan, para sa kanya. Hindi ako makalaro. Hindi ako makalaro.
limited sun and mesa for kids. May triple ginhawa relief para sa pagbaling, baradong ilong, at tandaan para recover agad. Enjoy din agad! Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, Valium, paracetamol is a generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stayed true to my principles and stand for the truth. Ako si Sharon Cosil, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like M3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. For 75th anniversary of GMA, ang GMA Affordable, $699 na lang. Kaya enjoyin na ang lahat ng kapusong digital channel. Panood ang inyong favorite shows gamit ang GMA Affordable. Siguradong mas malinaw, mas makulay, at mas maganda ang inyong panonood. Winner talaga! GMA Affordable, $699 na lang. GMA Affordable. Pili na! Matanda na ako, kaya handa na ako magpaalam sa mga mahal ko sa buhay. Bye, anak! Nanunguna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Manahan ko na kayo sa apo. Enjoy ang buhay pag nagtayo sa Aray with Skillet. Amang sa visa para sa Aray, iyan pa sa heart at pulsa. 90 ng NRP. Not approved to be with the generic names can have symptoms persist. Consult your doctor. Unilab yan. Merry Christmas! Kung Merry Tibo! Dahil pwede, ang iyong resibo panalo! Ito na ang GMA Radio's Digital Promo. Resibo panalo! Easy sumali, easy money! For as low as 30 pesos, may raffle codes ka na. Pwedeng manalo up to 2,000 pesos weekly at up to 1 million pesos sa draw. O diba, easy sumali, easy money! Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa kanila anak San FR, Celine Plus, Enervon C Plus, Rexidon Forte, Rinso Vitamin Boost Conditioner, Samsung, Super Radio AM Nationwide, at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for CDI Fair Trade Permit Number FTEB-243600, Series of 2025. Hi everyone, I'm Kelvin Miranda. Mag-install lang ng antivirus at anti-malware program so detect and block harmful downloads. Siyempre, mas different kung legitimate site ka lang manonood ng paborito mong show, kaya stream responsibly fight piracy. I have headache, and I have sipono too. Finding flu. I have body pain, and I have sore throat. Too. Finding flu. I have lagnat. I have body pain. Too. Finding flu. Pag bio-flu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. Bio-flu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, Valium, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Healing Galing with Doc E. Mapapanood sa GTV, TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Mount Santo Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Apari, TV27 Tugigaraw, TV26 Mount Manoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi at Bay, TV28 Naga Camarines Sur, TV27 Masbate, TV26 San Jose Occidental, Mindoro. Mapapakinggan din ang Healing Galing with Doc E sa Mega Manila, Super Radio DCBB at sa Palawan, Super Radio DYSP. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Edinel Calvario. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47th Catholic Mass Media Awards. And now, the CMMA for Best News Commentary goes to Mera Del Prado sa Super Radio DZBB 594 kHz GMA Network. Mero del Prado sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Pinoy MD sa Super Radio DZBB Best Educational Program. Binigyan naman ng special citation ang Double X sa Double B bilang Best News Commentary
Salary Program at Super Servisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business Deals Program. Maraming salamat po. Number 1 sa Mega Manila. Hataw sa hapon. Tuloy ang katawan ng mga balita sa hapon. Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo itinanggi sa pag-harap sa ICI ang pagkakadawit sa mga manumalyang flood control project sa probinsya. Balitang tinutukan ni Rob Obina. No. Pahingang itinanggi ni Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Super Radio 594, Kaposo Pilipino, lahat Super Radio. Dito sa GMA, naniniwala kami na nagbabalita. Dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Pita Lakas sa hapon! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng hapon, mga drama at musika ng buhay. Hatid sa inyo na Suman sa Puso. Kasama si Brody Aquino. Alas 2 ng hapon, walang humpay. Hindi pa aawat sa pagbabalita. Si Rene Santa Cruz sa Hataw sa hapon. Alas 2:30, pagbibigay ng serbisyong totoo. Ang hatid ni Cathy San Gabriel. Servisyo on the spot. Kasama ang matikang abogado sa bansa, Attorney Rowie Daroy. Alas 3:30 ng hapon, siksik sa pagbabalita. Hindi pa huli. Super Balita sa hapon ni Jay Morales. At alas 4 ng hapon, walang humpay na talakayan sa maiinit na isyu ng lipunan. Ang hatid ng Double Weg sa Double B. Sina Weg Salvacion at Weg de la Peña. Pagdating ng alas 5:10 ng hapon, inyong makakapili ang King of Talk ng Pilipinas. Fast Talk with Boy Abunda. At pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, walang humpay na balitaktakan. Kasama si Rene Santa Cruz sa Big Time Balita. Pinalakas na hapon! Mas pinalakas na mga Spot SOS sa Super Radio DZBB. SOS Servisyo on the spot. SOS. Kapuso, may magandang balita ang Social Security System o SSS sa kanyang mga pensioner ngayong Kapaskuhan. Alamin po natin yan kasamang kinatawan ng Social Security System o SSS. Susunod na makakasama ang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Yan, meron po silang panawagan na huwag lagyan ng dekorasyon ang mga puno ngayong Pasko. Makakasama natin ang kinatawan ng DNR National Capital Region. At ikatlo, makakasama naman natin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Alamin po natin ang mga programa ng kagawaran para sa mga napapalimot sa lansangan ngayong Kapaskuhan. Dumadami na naman yan, ha? At ang programa para sa mga person with disability o PWD kasabay ng paggunita ngayong araw ng International Day for Persons with Disability o PWD. Kaya tutok lamang po dito sa programang hatid sa inyo ang serbisyong totoo, serbisyo may puso. Ito ang SOS Servisyo on the spot. SOS. araw po ngayon ng Miyerkules at 3 ng Desyembre 2025. Magandang hapon. Ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Makakasama ninyo hanggang alas 10:30 ng hapon. Una po natin makakapiling ngayong hapon ang kinatawan ng Social Security System. Unahin na natin sila, SSS. Kung kayo po ay pensioner ng SSS, ay meron po silang balita para sa inyo. Alamin natin kung ano yan mula kay Ginoong Carlo Villacorta. Siya po ang Department Manager 3 ng Professional Sector Department ng SSS. Sir Carlo, magandang hapon sa iyo. Sir Carlo, good afternoon. Ayusin lang po natin, ha? Good afternoon. Ayan. Good afternoon, Miss Ma'am Cathy. Good afternoon po sa lahat sa inyong tagapakinig at tagapanood dito sa Servisyo on the Spot. Magandang hapon po. Meron po magandang
SSS sa lahat ng ating pensioners as of December of this year, 2025. Ms. Cathy, so kung kayo man ay retirement pensioner, survivor pensioner, o disability pensioner na pahigit 12 months ang pension na matatanggap, may 13th month pension po kayong matatanggap mula po sa SSS. Miss Cathy, nagbigay na nga po kami nung December 1 pa lang sa unang batch, at sa pangalawang batch po bukas naman po December 4 para mabuo namin ang paggawad ng 13th month pension sa lahat ng pensioner ng SSS, Miss Cathy. So, bukas yung last batch na po yan, Sir Carlo? Correct, Miss Cathy, maaari lamang na mayroon tayong ilang pensioner na baka December din ang kanilang date of contingency. Mabibigyan pa rin po sila ng 13th month pension, pero sa susunod na buwan po namin pa yun mapaprocess. Kumbaga, naabutan lang sa cut-off. Ang mahalaga, basta kayo ay pensioner ng SSS as of December 2025, meron po kayong 13th month pension, Miss Cathy. Sir Carlo, yung mga tatanggap po, sino-sino po ba yun? Okay lang kayo, ma'am? Mga nakatanggap Nag-aalala ako. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna pa sa matala tayo. Gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.